Good day mga kaaswangan at sa ating butihing narrator na si Sir Dan. Ako nga po pala si Erwin, nakatira dito sa isang purok ng Himamara, parte po siya ng lugar ng Leyte. Sa tansya ko, mga nasa 30 minutos o higit pa ang lalakarin namin bago marating yung bungad ng baryo. Ganun po siya kalayo mula sa aming purok. Pero kahit liblib yung aming tinitirhan, ay may tuturing kong maayos naman at sagana sa mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Gaya ng bigas, dahil malapit lang po kami sa palayan. At kahit papano ay may sarili rin po kaming palayan. Kung tungkol naman sa ulam ay malapit lang din kami sa malaking ilog. Kaya kahit anong oras yung aming gustuhin na manguha ng mga pwedeng ulamin sa ilog ay magagawa nga po namin. Tubig tabang lang din po yung ilog na ito pero marami naman pong mga isda. Kaya't kung masipag ka lang talaga ay hindi ka mawawala ng pagkain. Dahil bukod sa mga nabanggit kong pwedeng ulamin, marami ring mga gulay yung pwede mong mahanap sa kagubatan. Kahit nga sa kapitbahay namin meron ka ring makukuhang mga gulay, pwede kang manghingi. Tulad na lamang ng mapapaya, langka at dahon ng kamote. Basta't magpaalam ka lang at humingi, siguradong bibigyan ka. Ito pong mga nabanggit ko ay maikling paglalarawan lamang po sa aming lugar. Bilang pagsisimula, tungkol dito sa karanasang ibabahagi ko. Na karanasan nga po ng mga magulang ko na itago natin sa pangalang Cesar at LV. Sila po yung nanay at tatay ko. Noong bagong mag-asawa pa lamang sila, bali yung nanay ko ay meron ng anak na 4 sa unang asawa. 16 anyos pa lamang raw kasi ito nung sapilitan siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa anak ng kumpare ng kanyang ama. Noong mga panahong dekada 70 hanggang 80 ay nauuso pa raw noon sa aming lugar yung mga kasunduan ng kasal. At isa nga yung nanay ko sa mga nakaranas ng ganon. Ngunit ilang taon lamang daw silang nag-asawa ng kanyang unang asawa. Gawa ng maaga raw yung kinuha ng nasa itaas. At nung dumating nga sa buhay ng aking ina yung aking ama, ay 3 taon nang yumao yung asawa ni mama. Kaya't wala namang naging problema o walang naging hadlang sa kanilang dalawa. Isa pa, tanggap naman daw ng aking ama yung 4 na anak ng nanay ko. Kung inyo pong pahihintulutan, ay kukwento ko po ito sa pamamagitan ng paraan na parang yung nanay ko rin yung nagbabahagi sa inyo ng kanilang karanasan ng aking ama. Upang sa ganon po, ay hindi maguluhan yung inyong mga tagapakinig. At higit sa lahat ay hindi kayo mahirapang intindihin. Hindi kasi ako masyadong maalam pagdating sa mga pagbabahagi ng kwento. Kaya't simulan na po natin na parang yung nanay ko mismo yung nagkukwento. Tawagin niyo po akong LV. Taong 1990. Nang mga panahong ito ay abala ko sa pagwawalis sa bakuran ng bahay. Nang makita ko nga si Manang Durkas. May kasama siyang lalaki at merong bitbit na mga gamit. Nakangiti pang binati ako ni Manang Durkas at sinabihang itigil ko raw muna yung ginagawa ko. At pumunta ako sa kanilang bahay dahil magiinuman raw kami. Dahil dumating daw yung kanyang panganay na anak. Sige ho, pupunta na lang po ako, Manang Durkas. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Nakangiting tugon ko pa nga po sa matanda. Basta LV pumunta ka sa bahay aasahan ko yan. Sagot naman ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa paglipas ng mga araw, napapansin kong nagpapapansin sa akin si Cesar. Lalo na nga nang malaman ito na matagal nang patay yung asawa ko at mag-isa ko na lamang na binubuhay yung aking 4 na anak.
Palagi siyang pumupunta sa bahay at nagdadala ng mga pagkain. Mabait rin yung kanyang pakikitungo sa aking mga anak. At kung minsan pa, ay tinutulungan niya ako. At hindi naman katagalan, ay nagtapat na nga ito ng kanyang nararamdaman. Tinapat ko naman siya at sinabihan na sa iba na lang manligaw dahil hindi ako yung babaeng nararapat sa kanya. Gawa ng napakarami ko ng anak. Baka sa umpisa lamang siya magiging mabait sa mga anak ko. At kung sakaling nagsama na kami, doon nalalabas yung kanyang totoong ugali. Isa pa ay matagal na panahon na siyang nawalay sa kanyang mga magulang. Kaya't hindi ko kabisado yung pag-uugali nito. Dahil ngayon ko pa lamang siya nakita sa baryo namin. At nakiusap naman siyang bigyan ko muna umano siya ng pagkakataong ipakitang totoo ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pursigido naman itong si Cesar sa kanyang ginagawa, ay hindi ko na nga ring napigilan na mahulog yung aking loob dito. Hindi naman tutol yung kanyang mga magulang. Gawa ng botong-boto rin sila sa akin dahil masipag umano ko. At kapag walang trabaho ay taong bahay lamang. Hindi gaya ng ibang mga kababaihan na maghapon na lamang nasa labas. Nakikipag-inuman o kaya naman ay nagsusugal. Halos umabot na rin ng 1 taon yung panliligaw sa akin ni Cesar. Bago ko nga ito sinagot. At sa paglipas naman ng ilang buwan, ay dinaos na nga yung aming kasal. Noong nagbuntis na ako sa panganay naming anak, ay lalo pa siyang nagpursiging magtrabaho. Hanggang sa isang araw, habang nagtutupi ako ng mga damit, at kausap ko yung aking binan na si Manang Durkas, ay may biglang kumatok. Noong pagbuksan ko, yung pintuan, ay nakita ko nga si Lorena. Tinanong ko siya kung ano nga ba yung kanyang kailangan. Meron kasi akong nakitang babae na kanina pa umaali-aligid at patingin-tingin sa labas ng bahay ninyo. Pero nung tinanong ko kung ano yung kanyang kailangan, hindi naman sumagot. Umalis naman kaagad. Wika pa nga ng dalagang kapitbahay namin. Ganoon ba? Nakilala mo ba siya o kaya ay namukhaan? Tanong ko naman dito. Hindi po eh. Bago lang po siya sa aking paningin. Siguro mga ilang beses ko lang siyang nakita dito sa baryo. Pero hindi ko kilala. Tugon naman po nito. Napapaisip naman ako kung sino nga ba yung babaeng tinutukoy ni Lorena. Naisip ko noon na baka nagkamali lamang yung dalaga. At baka nagkamali lang din ng bahay na pinuntahan yung babaeng kanyang nakitang umaali-aligid. Sinabi ko na lang sa dalaga yung nasa isipan ko noon. At sinabihan siyang wag na lamang pansinin yon. Gawa ng baka nagkamali lang talaga ng bahay na pinuntahan yung babae. Nagkibit balikat naman ito at nagsabing napapansin niya raw na may mga hapong nakikita rin niya yung babaeng umaali-aligid sa may labas ng bahay. At mag-iingat raw ako palagi dahil buntis raw ako at hindi naman lingid sa amin yung tungkol sa mga usapin sa aswang. Tumango na lamang ako at sinabihan siyang wag siyang mag-alala dahil palagi naman akong nag-iingat. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Lorena dahil may pupuntahan pa raw siya. Dumaan lang daw talaga siya sa bahay para sabihan ako. Lalo at kakaiba raw yung kanyang kutob doon sa babae at mukhang may kakaiba raw itong binabalak. Dahil kung talagang meron daw yun sadya sa bahay, hindi sana'y lumapit na raw ito sa pintuan at kumatok. Hindi yung parang magnanakaw na nagmamatsyag ng mga tao sa loob ng bahay namin. Baka naman talagang napadaan lang yung babaeng yon. Huwag mo nang pag-isipan ng kung ano-ano. Wika ko naman sa kanya at sinabihan na siyang lumakad na sa pupuntahan niya. Simula nang sabihin sa akin ni Lorena yung tungkol doon sa babaeng nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay namin, ay hindi na nga ako mapalagay. Minsan naman
ay amoy patay na hayop yung aking naaamoy. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, ilang gabi na rin akong nakakaramdam ng kakaiba sa paligid ng bahay. May mga gabi kasing bigla-bigla na lang akong nakakalanghap ng napakabahong amoy at parang hindi ko nga kayang ipaliwanag. Minsan naman parang amoy patay na hayop. Yun bang ilang araw nang naburo yung bangkay ng hayop at ginagapangan na ng mga maliliit na uod. Ganon ko po maihahambing yung aking nalalanghap na napakabahong amoy. Masakit sa ilong at nakakasulasok po yun. Kaya naman palagi na lamang akong nagrereklamo sa asawa ko at sinasabihan ko siyang tignan yung likuran ng bahay. Dahil baka mamaya may kung sino ang nagtapo ng patay na hayop at yun nga yung nalalanghap naming amoy. Pero tuwing tinitignan naman ng asawa ko sa may likuran ng bahay, ay wala naman daw siyang nakikita. Isang hapon, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, ay may natanaw akong babaeng may kahabaan yung buhok na umaabot hanggang bewang. Medyo malapit lang sa bakura namin yung babae, kaya't kitang-kita ko yung kanyang itsura. Malamlam ang mga mata ng babae at parang may hinihintay ito at maya't maya ay panay yung tingin sa bahay namin. Ilang minuto ko na siyang nakikitang nakatayo doon sa kanyang kinapwepwestuhan. Kaya naman, naisipan kong lapitan siya para alukin ang upuan. Naawa kasi ako sa kanya dahil kanina pa ito nakatayo, ngunit noong lalapitan ko na nga sana ito, ay bigla siyang tumingin sa akin at tinitigan ako ng napakatalim. Saglit akong napatigil at napatingin rin sa babae. Pero noong magtama nga yung aming mga mata, ay mabilis itong umiwas at nagmamadali ng maglakad palayo. Napatulala na lamang ako at napatanong sa aking sarili kung ano nga ba yung nangyayari sa babae at bakit tinitignan niya ako ng matalim. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya at hindi ko nga ito kilala. Lalapitan ko lang naman sana siya para alukin ang upuan. Napapailing na lamang ako at iniisip na baka wala lamang sa mood yung babaeng ito. Kaya siguro ganoon na lamang yung kanyang naging reaksyon. Nung sumapit na nga yung gabi, habang naghuhugas ako sa kusina ng mga pinagkainan namin, bigla na lamang akong napahiyaw sa gulat. At bigla nga akong natakot nang mapansin ko na may mapupulang mata yung nakasilip sa may butas ng dingding na kawayan sa may harap ng aming lababo. Dahil sa pagkagulat ko, ay naitapon ko nga yung lamang tubig doon sa pinaghuhugasan ko at sumigaw nga ako ng sumigaw. Kaagad namang lumapit yung asawa ko at nagtanong kung ano nga bang nangyayari sa akin at bakit ako sumisigaw. Hindi pa man ako nakasagot sa kanyang tanong, ay narinig na nga namin yung malakas na kalabog sa may likuran ng bahay. At kasunod po noon ay yung mahihinang huni ng wakwak. Kaya't mabilis na kinuha ng asawa ko yung itak at sinabihan akong isara ko yung mga pintuan pagkalabas niya. Kaagad naman akong kumilos. Ginawa ko nga yung kanyang iniutos. At nang makalabas na nga ito, ay mabilis ko nang isinara yung pintuan. Makaraan yung ilang sandali, narinig kong nagkagulo na sa likuran ng bahay. May mga pag-angil na nakakakilabot na parang sa hayop. Habang yung asawa ko naman ay galit na sumigaw at hinahamon yung aswang na ito. Kaya't naghanap nga ako ng siwang sa may dingding ng bahay namin at sumilip ako sa may labas kung ano nga ba yung nangyayari. Mabuti na lamang at may buwan ng gabing yon na medyo maliwanag, kung kaya't kitang-kita ko yung nangyayari sa labas ng bahay. Habang nakasilip nga ako,
ay napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita kong nagkakagulo na sa may labas. Dinumog ng nakakakilabot na aswang yung aking asawa at pilit namang lumalaban itong si Cesar at inaambahan yung aswang ng taga hanggang sa nakita ko na lamang na naitarak nga ng asawa ko yung kanyang bitbit na itak sa may tagiliran ng aswang. Natigilan sa pagkilos yung aswang na iyon at napahawak sa itak na nakabaon pa rin sa kanyang tagiliran at walang pagdadalawang isip na itinulak nga nito yung asawa ko, na naging dahilan kaya nabitawan ni Cesar yung kanyang itak. Lalo at medyo nabigla nga po ito sa ginawa ng aswang na iyon. Pagkabitaw niya sa itak, mabilis po yung hinugot ng aswang habang umatungal ng napakalakas na animoy asong umaalulong. Natulala naman yung asawa ko dahil sa kanyang pagkabigla. Samantalang ako naman ay grabe na yung kaba at nagtataasa na yung aking mga balahibo. Nang mahugot nga ng aswang yung itak, ay binitawan po niya ito at mabilis po itong kumaripas ng takbo papunta doon sa may kakahuyan. Na parang kahit medyo malakas pa naman ito at nakatayo pa nga, ay iniinda rin niya yung kanyang sugat na tinamo. Ilang segundo lamang yung nakaraan ay narinig ko na yung boses ng aking binan na babae, pati na rin yung asawa nito. Magkakasunod na pagkatok nila kung kaya't mabilis kong ang binuksan yung pintuan. At pagkabukas ko, ay bumungad po sa akin yung binan kong babae at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. Samantalang yung binan ko namang lalaki ay dumiretso na sa gilid ng bahay at sinalubong yung asawa ko. Nang makapasok na nga yung asawa ko at yung aking mga binan, ay tsaka ko pa lamang sinabi sa kanila yung mga nangyari. Napasabi naman yung binan kong babae na baka yung babae daw na umaali-aligid na nakikita namin, ayun din yung aswang na nakasagupa ng asawa ko. Dahil nitong mga nakaraan lamang, may nabalitaan daw siya mula sa kanyang mga kaibigan na may bagong yanggaw raw na nagpapagala-gala at pumapasok sa mga baryo at sa mga sityo para maghanap ng kanilang mabibiktima kapag gabi na. Tinanong ko nga siya kung kilala ba niya yung sinasabi niyang niyanggaw at tumango po ito at binanggit yung pangalan at yung pamilya noong babaeng niyanggaw. Kung nagawa mo ngang sugatan yung aswang gamit yung iyong itak, paniguradong ilang araw lang ang itatagal nun. Dahil isang sumpa para sa mga aswang yung pagtarak ng itak sa lupa bago isaksak sa kanila. Na alam kong ginawa mo naman, anak. Wika pa nga ng binan ko sa aking asawa at napatango na lang din yung asawa ko. Itinarak daw muna niya sa lupa yung kanyang itak bago niya yun ginamit. Sa paglipas nga ng 3 araw, may nabalitaan yung binan kong babae na may namatay raw sa liblib na purok sa karatig lugar. Pupuntahan raw niya titignan at sasabihin na lang daw niya sa akin pagbalik niya dahil hindi naman ako pwedeng pumunta sa lugar na iyon. Lalo at delikado. At makalipas nga po yung ilang oras, bumalik nga yung binan ko at inihayag nito sa akin nang mabuti yung itsura noong namatay at kumpirmado nga po. Base sa kanyang paglalarawan sa kanyang nakitang bangkay ay parehong-pareho po talaga at meron din yung peklat sa kanyang mukha. Sa pagdaan nga ng mga araw, wala na rin po kaming naramdamang kakaiba at naging maayos naman po yung lahat. Kaya't dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.